Isa po sa isyong dapat harapin ng Panginoon sa kanyang ministeryo ay ang isyu po ng ritual na paglilinis. At ang mga Hudiyo po ay very particular, lalo tigit ang mga eskribas at pariseyo, sa kanilang tanging paraan ng paghuhugas at paglilinis. Sapagat ang kanila pong pagsunod sa batas ay masasabing panlabas. At ang kanilang paglilinis ay gayon din, purely hygienic ang kanilang pagtingin na maaari kang magkasala sa pamagitan ng paghipo mo, lalo digit sa mga patay. It is impure and simple to touch the dead. It will make you commit a very serious sin para po sa mga Hudiyo. It is forbidden to eat some fruits. Magkakasala ka na nun. It is forbidden to eat without washing your hands according to the law prescribed by the Mosaic law. At ito po ang sisti. Kanila pong tinuligsang mga disipulo ng Panginoon sapagat kumain sila nang hindi naguhugas ng mga kamay. At doon po binigyan ng pagkakataon niya ang kanyang sarili upang siya'y magturo na importante ang batas ng Diyos. Pero ang batas ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa batas ng tao. Kasi yung pong mga tradisyon ng mga Hudiyo, yun po ang pinapakita nilang mas mahalaga sa kanila. The tradition of the elders, ito po ay ang the body of the unwritten human law that for the scribes and Pharisees they regarded them something that is of equal footing with the demand of the Mosaic law. At dahil po merong mga 600 plus na prohibitions of the commandments, ito po ay nagiging burdensome sa mga tao. Sabagat to love, to be forgive, and to be merciful is not of equal footing with the washing of hands. Mas mahalaga ang magmahal, mas mahalaga ang magpatawad kaysa maghugas ng mga kamay. At doon po sinamantala ng Panginoon ang pagtuturo niya na ang tunay na kalinisan ay hindi sa panlabas. Ang tunay na kalinisan ay ang kalinisan ng puso. He introduces the realm of the heart. Sabagat sabi niya, sa puso ng tao, diyan nanggagaling ang lahat ng kasalanan. Kasakiman, kahalayan, kayabangan, pag-iimbot, pangangalunya, yan ay nanggaling sa puso ng tao. Kaya naman, ang puso ng tao ang dapat pakalinisin at hindi ang panlabas. Tatlong bagay po ang maaari nating mapagnilayan. Una po, the gospel is challenging all of us to practice what we preach. Ano man po ang ating sinasampalatayanan ay dapat nating maisabuhay. At ito po ay makita na konkreto na nangyayari sa ating buhay. Sa buhay ko po bilang pare, akala ko ang preaching ang pinakang dakilang ministeryo ng pare. I dream that someday I will be a tele-evangelist, na ang aking mga misa ay nate-televise. At nangyari naman po yun. For so many years, I was celebrating the Mass on TV sa Channel 2, Channel 4, Channel 9, Channel 13. At dumating po yung punto na patuloy akong nagnilay. Ano nga ba ang pinakang misyon ng pare? At doon ko po nakitang maraming mga may sakit. Sabi ko, Lord, kung pwede po gawin niyo akong healing priest para po makatulong ako sa maraming mga may sakit. And the Lord has given me this ministry of healing. Natuwa ako at napakaraming mga tao ang aking natutulungan, maraming gumagaling. But when I celebrated my 25th anniversary as a priest, it dawned on me that preaching and healing are not the main task only of the priest. And the greatest challenge for the priest is to become witness
of what he is preaching. It's no longer preaching and healing, but witnessing, which is the most important task of the priest. Na yung sermon ay nakikita na ginagampanan ng pare. The greatest homily is the life of the priest. At ito po ang nakita kong mas mahalaga, na ako mismo ang maging ebanghelyo, ang aking maghahalimbawa, ang maging humiliya sa mga tao. At ito po ay isang hamon sa ating lahat, na tayo rin po, anuman ang sinasampalatayanan natin, ito po ay ating maisapuso at ito po ay ating maisabuhay. Pangalawa, napakadali po lang nating akusahan ang mga eskribas at pariseo. Ay mali sila, ay plastic sila, ay tupperware sila, ay pakitang tao lang sila, ay lip service lang sila. Mga kapatid, looking at our own lives, maaaring tayo rin ay guilty. And in a way, we are like the Pharisees. That there is discrepancy between what we say and what we do. Minsan tayo pakitang tao ang ating pagtulong sa kapwa. Minsan ang ating pagpupuri sa Diyos ay sa nguso lang, wala sa puso. Kaya ito po isang hamon sa ating lahat, na tayo rin po ay aminin natin na tayo minsan ay mga pariseo, nagkukulang, nagkakasala at nagkakamali, at nangangailangan ng paghipo at pagpapagaling ng Panginoon. Pangatlo, tayo po ay inaanyayahan na ating pagnilayan ang tunay na paglilinis. The true purity will always be in the realm of the heart. The heart of any change and revolution is the revolution of the heart. Kapag ang puso ng tao ang pinagaling at nalinis, tiyak na ang sambayanan ay malilinis. Sa panahon pong ito ng pandemya, ito po ang paanyaya ng Panginoon. Hindi lamang linisin ang kamay, hindi lamang linisin ang mukha, kundi linisin natin ang ating mga puso. Because this is where the Lord wants us to be purified so that we can attain eternal life. Ang puso ng tao na puno ng pag-iimbot, puno ng galit, sama ng loob, yun po ang dapat nating pakalinisin. Sabi po ni San Agustin, "My heart and soul is restless until it rests in the Lord." Ang tunay na kaligayahan pala ay kapag ang puso natin at puso ng Diyos ay nagkaisa. Sapagkat sa totoo lamang po, nang naglikha ang Diyos ng puso, hindi po kompleto, anatomically perfect heart. Meron pong konting kulang. Nasaan po yung kakulangan? Nasa Diyos po. Kaya ang mga tao naghanap ng kabiyak ng puso sa pera, sa material na bagay, sa kapangyarihan, sa makamundong pagnanasa. Pero hindi siya naging maligaya. Sabagat ang tunay na kaligayahan ay kapag ang puso natin at puso ni Jesus ay nagkaisa. This is the true happiness when our heart is united with the heart of Jesus. Mga kapatid, sa panahon po ng pandemya, lagi tayong nag-aalkohol ng kamay, ng braso, naglilinis tayo ng katawan, lagi tayong naliligo. Huwag nating kaligtaan. Please do not forget to cleanse your heart. For your heart is the gateway for us to receive salvation. Amen.